Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin iyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayong linggong ito, ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo. Alam natin anong hapunan bago siya namatay, tinipon ni Jesus ang kanyang mga alagad at doon ay kanyang itinatag ang mga sakramento ng banal na orden at gayon din ng banal na Eucharistia upang maging alaala sa habang panahon ng walang hanggang pag-ibig at pagmamalasakit na Diyos sa atin. At upang lalo tayo maging marapat, makisa at makibahagi sa banal na misa, amin natin at hihingi ng kapatawaran ang lahat nating mga kasalanan at pagkukulang. Panginoong Sus, ika'y tunay na Diyos at tunay na tao. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ika'y naging katulad namin sa lahat ng bagay, maliban sa kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Sus, sa iyong pagkabayubay sa krus, katulad ng ipinahayag ng hapunan, kapilang iyong mga alagad bago ka ipinako sa krus, ipinagkaloob mo po ang iyong sarili bilang pagkain at inumin upang maging buhay at kaligtasan ng iyong mga alagad at ng sangkatauhan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesu Kristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa laala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo po ang aming kahilingan, ang iyong katawan at dugo ay aming idangan sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, lahat ng iniutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot. Lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay nilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bawat taludtod po ng salmo ang ating itutugon, sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat.
Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao, alalaong bagay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdanan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So ngayon,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Kristo ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang libadura. Araw ng pagpatay ng kordero para sa Pasko. Tinanong si Jesus ng kaniyang mga alagad, saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampasko? Inutusan niya ang dalawa sa kaniyang mga alagad, pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saan silid siya maaaring kumain ng hapulang Pampasko kasalo ng kaniyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa akin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat gaya ng sinabi sa kanila ni Jesus. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, lumampot ng tinapay si Jesus. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay kaniyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito. Ito ang aking katawan. Wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas, hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga Olibo. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong linggong ito, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng banal na misa. Kapistahan ng banal na misa sapagkat sa misa, iniaalay ni Kristo ang kaniyang sarili, katawan at dugo upang maging pagkain at inumin at gayon din naman ang kanyang banal na salita. Katulad ng ating narinig, ang sandaling iyon ay lubhang napakahalaga na narapat nating gawin palagian, sapagat ito ang walang hanggang paalaala sa atin ng pag-ibig ni Kristo. Wika ni Jesus, walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao na nahandang ialay ang kanyang buhay para sa kaniyang mga kaibigan. Kaya nga, napakahalaga ng sandaling iyon, sapagkat yun ay alaala ng walang hanggang pag-ibig ni Kristo. Simula noon, tuwing araw ng linggo o araw ng Panginoon, sa unang araw ng Sanlinggo, nagtitipon ang mga alagad at gayon din ang mga unang Kristiyano upang ipagdiwang ang paghahandog ni Kristo ng kaniyang sarili.
Iyan ang dahilan kung kaya nga magpahanggang sa ngayon, ginagawa natin ito. Sabagat wika ni Jesus, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya walang ibang paraan na nais ni Jesus na siya'y ating malaala, kundi sa pamamagitan ng kanyang salita at gayon din ng ating pagsasalusalo sa piging ng kanyang katawan at dugo. Kaya sa kabila ng katotohanan na sa maraming Katoliko, wari isa na lamang ehersisyo ang pagdiriwang ng banal na misa. Pero tatandaan natin, kung merong sandali na sinasabi ni Jesus na siya'y dapat nating alalahanin, na siya'y dapat nating maalaala, ito ay walang iba kundi sa pagdiriwang ng kanyang paghahandog ng sarili, ng kanyang katawan at dugo, sa pagdiriwang ng huling hapunan. Kaya nga, hindi maiaalis sa mga Kristiyano, sa mga Katoliko na nalig kay Kristo, na hindi maaaring hindi tayo magdiriwang ng banal na misa. Ang katotohanan, kung merong pamamaraan sa Jesus upang ipagdiwang natin ang unang araw ng Sanlinggo na pumapatak tuwing araw ng Linggo, ito ay walang iba kung hindi ang pagdiriwang ng banal na misa. Ang pagdiriwang ng kanyang pagkakaloob sa atin bilang pagkain at inumin ang kanyang katawan at dugo. Sapagat walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang tao na handang mag-alay ng kaniyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya nga ang misa ay pagpapadama ni Jesus ng kaniyang pag-ibig. Kaya hindi naman ang misa ang tatatanging sakramento na maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Upang kung paano ang pamamagitan ng seremonyas at ng mga tanda, ipinagdiriwang natin ang paghahandog ni Jesus ng kanyang sarili sa krus, higit sa anumang pamamaraan at pananda, inialay ni Kristo ang kaniyang sarili sa atin. At walang Kristiyano ang hindi magdiriwang kung araw ng linggo. Hindi lamang tayong mga Katoliko ang nagdiriwang kung araw ng linggo. Ang lahat ng mga Kristiyano, sapagkat ito ang araw na itinakda ni Jesus upang tayo'y magdiwang ng kanyang pagliligtas sa atin. Kaya hindi rin biro kung ano ang kahulugan ng pagdiriwang na ito. Ito'y pagdiriwang ng ating kaligtasan. Hindi ba sinabi ni Jesus, ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang aking katawan ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay mabubuhay magpakailanman. Kaya nga ang banal na Eucharistia o ang banal na misa ay ang sakramento ng buhay na walang hanggan. Ito ang sakramento ng ganap na pakikipagkaisa kay Kristo. Kaya sana huwag tayong manawa, huwag nating isiping isa lamang ehersisyo ang ginagawa natin linggo-linggo. Sapagkat ang katotohanan, ito ang paraan na nais ni Kristo na makadaupalad tayo, ang banal na misa. Kaya gayon na lamang ang tagubili ng simbahan at sabihin sa atin na tuwing araw ng linggo, araw ng Panginoon, nararapat tayong magsimba, makibahagi
sa banal na misa. Sapagkat kung hindi tayo magsisimba, inilalayo natin ang sarili natin kay Kristo. Sapagkat ang misa ay walang iba kung hindi si Kristo. Gaya ng aking nabanggit, hindi ba sinabi niya, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Ang sino mang kumain ng aking katawan, ng aking laman, at uminom ng aking dugo, ay mabubuhay magpakailanman. Kaya nga, walang ibang paraan na itinuturo si Kristo sa atin upang higit na makadaupalad siya kung hindi ang banal na misa, lalo na kung araw ng linggo. At walang ibang paraan na ipagdiwang natin ang araw ng Panginoon kundi sa pamamagitan ng banal na misa tuwing araw ng linggo. Sapagkat ito ang sinabi ni Jesus, ito ang hiniling ni Jesus. Kaya nga, anong sabi niya sa kanyang mga alagad? Gawin ninyo ito sa hanggang sa wakas ng panahon. Kaya nga sana huwag tayong manawa sa pakikiisa at pakikibahagi sa banal na misa, sapagkat tayo'y nakikibahagi sa misa upang tayo makabahagi ni Kristo. Tayo'y nakikibahagi sa banal na misa sapagkat ito ang sakramento ng kaligtasan. Kaya inuulit ko ang sinabi ni Jesus, ang sumako, sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo'y mabubuhay magpakailanman. Kaya sana'y huwag tayong padala sa tukso na tayo'y manawa kapag araw ng linggo, sapagkat walang ibang pamamaraan. Uungat kasama sa pagdiriwang ay ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, pero niloob ni Jesus na hindi lamang tayo busagin sa pamamagitan ng kanyang salita, kundi gayon din sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo. Tayo'y nararapat magsimba sapagkat nais nating makadaupalad si Kristo, sapagkat iniibig natin si Kristo, sapagkat kung merong nais ipahayag ang pagkakaloob ni Kristo ng kanyang katawan at dugo, ito ay walang iba kung hindi ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya nga kapag ating iniiwasan at kapag hindi natin ipinagdiriwang ang araw ng linggo sa pamamagitan ng banal na Eucharistia, nagpapasya tayong mapalayo kay Kristo at mapahama, sapagkat ang kanyang katawan at dugo ang sakramento ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagliligtas. Kaya nga tuwing tayo'y dumarating ang araw ng linggo, nagsisimula sa hapon ng araw ng Sabado, ating hilingin na naway laging pagkaloob sa atin ng Diyos ang kasigasigan, ang masidhing paghahangad na makilahok at makibahagi sa banal na misa. Tatandaan natin, noong unang panahon, noong unang 4 na siglo, walang tanging kaligayahan at walang tanging pamamaraan ng pagdiriwang at pakikipagkaisa kay Kristo ang mga Kristiyano kung hindi ang banal na misa. Kaya nga, harangan man sila ng sibat, ang pagsimba nila ay mga hulugan ng kanilang kamatayan, hindi nila inaalintana ito, sapagkat walang higit na mahalaga nararapat sa buhay ng isang Kristiyano, sa buhay ng isang Katoliko, kung hindi si Kristo. Si Kristo, lalo tigit sa banal na misa. Ang katotohanan nararapat sa tuwinang nagdiriwang tayo ng banal na misa, mabuo sa atin ang kasigdian na ating hangarin, tayo magkaroon ng pagkauhaw at pagtugutom sa kanyang katawan at dugo at sa kanyang salita, sapagkat ito ang kalooban ni Kristo.
Kaya nga hilingin natin sa misang ito, naway kailanman hindi tayo manawa. Sa halip, lalo tayo maging masigasig sa ating paghahangad na makilahok at makibahagi sa banal na misa, sapagat ito ang natatanging pamaraan upang makadaop palad natin si Kristo, ang ating kaligtasan at buhay. Sumasampalataya ako Sa Diyos abang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, kumakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbubula paririto at hukom sa nagabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pananalig at pagtitiwala sa iyo. Panginoong Hesukristo, ipagkaloob mo po lagi sa amin ang kasigasigan na ikay makadaupalad namin. Lalo tikit sa pinakamahalagang pananda ng iyong pakikipagkaisa sa amin. At sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang mga tagapaglingkod sa sambayan ng Kristiyano ay makapagdiwang ng Eucharistia ng kaakit-akit at may kabanalan upang mapatatag ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ng mga pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway maghari ang tunay na kapayapaan sa daigdig na kusang pinag-alaya ni Kristo ng kanyang katawan at dugo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang mga kapatid nating patuloy na naghihirap dahilan sa kalamidad at karamdaman ay magkamit ng ibayong tulong at pagdamay mula sa pamahalaan at simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa tayong nagdiriwang ng huling hapunan ay mahubog sa pagmamalasakit sa kapakanan ng sambayanan, mabigyan natin ng pansin at pagpapahalaga ang mga maliliit sa ating pagpupondong batangan. Maging daanawa ng paglago sa buhay at misyon ng ating simbahang lokal ang Pastoral Visit 2024 at ipagkaloob nawa ang ating mga intensyon sa misa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito hinihiling po namin sa pamamagitan pa ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka, O Diyos, sa mga lumikha sa libutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawan, tinapay nito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, O Diyos, sa mga lumikha sa libutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay.
mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong banal na Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating hain at paghahandog ng sarili kaysa ni Kristo ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha, bigyan mo po ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipanihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumailyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ila sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod, ang pagdiriwang sa huling hapunay, paghahain niya para sa lahat, upang alalahanin namin pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang ang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumana ng lahat ay mapatawad. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, gawin pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbundi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong bugtong na anak. Kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong banal na simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ang aming Arsobispo at ang lahat ng mga obispo at kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, gayon din ni San Juan Evangelista, na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang paghahanda sa pagtanggap natin kay Jesus sa banal na pakikinabang, awitin ang panalangin itinuro niya sa atin.
hinihiling po namin kami ariya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, alilayo sa lahat ng kapahamakan at aksidente, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahaya ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong banal na kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Ito ang ating Panginoong Kristo, na buong lugod ay pinagkakaloob ang kanyang sarili sa atin. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, hinihiling po namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawan at dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan ng mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kang itaglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.